Welcome! Sa kwento mo, ikukwento ko. Hindi ko alam kung paano napagsasabay ng iisang tao minsan ang oras nila para imekos-mekos ang buhay ng mga tao sa paligid nila. Katulad na lang ng kwento ng malayo kong pinsan mula sa tiyahin ko. Tawagin na lang natin siyang Mikay. Si Mikay kasi single siya. Kaka-break niya lang daw sa ex niya na long distance relationship, so abroad. Dahil nga single at willing to mingle and entertain niya yung maliligaw na itago natin sa pangalan Coco. Masaya naman daw siya sa presensya ni Coco dahil mabait ito, sweet, magalang, lahat na. At isa sa kinakaaliwan niya tuwing kasama niya nga si Coco ay sobrang napaka-honest nito. Kahit na ba yung mga disgusting na bagay na tungkol sa sarili nito ay kinukwento pa nito sa kanya para lang ma-discourage siya. At araw-araw siya nitong sinasabihan na mahal na mahal na mahal siya nito. Tapos ang nakakaloka nito kay Mikay dahil nga sa tagal na nanliligaw itong si Coco sa kanya, wala pa rin daw silang label hanggang ngayon. Kumbaga sinasabi lang sa kanya ni Coco pero wala namang confession na nangyari talaga. So, eto na yung part na nabagot si Mikay sa panliligaw nitong si Coco. At dito nga pumasok sa eksena yung bago niyang manliligaw. Nakilala niya ito dahil katrabaho niya nga ito at mas patanda daw sa kanya ng 8 years. So, itong bagong manliligaw, itago natin sa pangalan na Gordo. Si Gordo daw ay single pero hiwalay sa asawa matagal na. Pero iniisip nga ni Mikay kahit na ba single, kung wala namang hiwalay dito sa Pilipinas, wala rin, 'di ba? Kaya kinakabahan siya. Kabado 20 be? So, in short, in-entertain niya itong si Gordo habang nasa trabaho. Lagi siyang hinahatid sundo nito sa bahay, sa work, alam mo na. At sa tuwing magkasama nga daw sila nitong si Gordo ay sobrang saya daw yung nararamdaman niya na parang sila na nga rin yung magkakatuluyan, kaya lang nagdadalawang isip nga siya. At sa kabilang dako naman ng kwento na tuwing hindi nga sila magkasama ni Gordo ay sila naman ni Coco yung magkasama. Dahil nga si Coco ay consistent pa rin sa panliligaw sa kanya pero yun nga, hindi umaamin sa kanya, kumbaga torpe type. At medyo dito nga sa part na to, naguguluhan si Mikay kung ano yung gagawin niyang mekos-mekos sa schedule nitong dalawang to. Kasi minsan daw, gusto raw ng dalawang lalaking to na magkita siya at the same time. Gets niyo ba yung parang gusto ni Coco na ganito sila Monday, tapos biglang bakante naman si Gordo ng Monday. So asan siya pupunta nun? Sinong pipiliin niya sa dalawa, 'di ba? At dito nga ako medyo naloka kasi isipin mo imbis na pumili na lang siya kung kanino siya mag-i-stick to one at mag-i-stay talaga, gustuhin niya pang makapagsabay-sabay-sabay yung dalawa. Ganda problems yarn. Pero kung iisipin mo talaga, hindi naman siya nagpo-problema sa kung ano talaga yung pipiliin niya. Kasi pareho naman siya naliligayahan. Ang naiisip ko lang kasi parang ginagawa niyang business, baka mamaya binibigyan pala siya ng allowances nito, di ba? Pero back to reality tayo kay Mikay kasi hindi lang naman siya yung may ganitong kwento, di ba? Kasi talagang napaka-common na yung mga ganitong kwento. Pero kung ako yung tatanungin, doon na lang siya kay Coco kasi single pa, tapos wala pa siyang magiging problema. Tsaka, hello, masasabi mo pa bang wala kayong label kung lagi naman kayong magkasama at lumalabas, 'di ba? Kaya kung ako dito kay Mikay, ako na lang talaga yung maglalagay ng label sa aming dalawa ni Coco. Napakadali lang naman kasi talaga ng problema mo unless gusto mo talaga silang dalawa ng paguntugin, 'di ba? Tapos itali mo yung sarili mo sa kanilang dalawa. Tapos sa bandang huli, lugi ka kasi pag nalaman nitong dalawang guy ni Coco at saka ni Gordo na pinagsasabay mo sila, umasa ka na ikaw lang din yung mahihirapan. Wala ka ng jowa, wala ka pang pera. Kayo ba? Ano masasabi niyo sa kwento ni Mikay? Comment kayo para naman may mabasa ako. At bukas, balik kayo para alam niyo yung kwento ng buong kamag-anakan ko.